Natapos tayo sa nakaraang video na kung saan ay may nadiskubre ang ating bida patungkol sa mas malalim pang impormasyon patungkol sa dalawang malakas na teknik, ang Heavenly Demon Sword at ang Blade God's Blade Technique. Sa Abandoned Sword Valley, sa Divine Doctor's Refugee, ay kasalukuyang ginagamot ang 4th Council Elder dahil sa natamo nitong sugat sa mata. Sabi ng Divine Doctor Jam Russo na kailangan nitong tiisin ang gagawin niya. Sa isip naman ng 4th Council Elder na ngayon ay hindi na nito magagamit pa ang isa niyang mata, ngunit maswerte pa din ito dahil sa nagawa nitong makaligtas. Madalas ay nawawala ito sa kanyang pagtitimpi at umaatake na lamang sa kahit saang direksyon, ngunit si Moonju ay nagawang mapanatili ang kanyang lakas at magawang masuportahan ang kanyang mga atake habang pinupuntirya nito ang kahinaan ng matanda, at ito ang dahilan kung bakit nagawa nilang makatagal hanggang sa may dumating. Ngunit kahit nagawa nila ito ay talagang nakakapagod ang laban na iyon. Maaring isa ito sa kauna-unahang babaeng mandirigma sa loob ng 20 taon na maaring pumantay sa lakas ng Council Elder yon. Hindi naman mahihinto ni Moonju ang nararamdaman nitong pagdadalamati sa pagkawala ng kanilang Lord Xian Yuun, pati si Becky ay nalulungkot din sa nangyari at hindi makapaniwala na sa ganito lamang mawawala ang kanilang kaibigan at pinuno. Napansin naman ito ng Divine Doctor at sinabi na tingin nito na ang lahat ng mga ito ay malapit sa kanilang kasamahang nawala dahil base sa kanyang napapansin ay ang lahat ng mga ito ay malungkot, at pinagpala ang taong iyon kung sakali dahil napapalibutan siya ng mga tapat at mabubuting mga kaibigan. Kinausap naman ng 4th Council Elder ang Divine Doctor dahil sa nabanggit naman na nito ang patungkol sa nais niya, nang bigla namang napatingin ang doktor sa mga gwardya na nagbabantay sa kanila. Kaya naman napaisip dito ang Council Elder na mukhang nababahala ang doktor dahil sa presensya ng mga gwardya sa paligid, at ang pakiramdam nito sa paligid ay parang may hindi kakaibang nangyayari. Matapos ay tumayo na dito ang doktor at sinabihan siya na kailangan pa nito ng 7 araw bago gumaling ang ginawa niya kaya naman ay kailangan muna nito na magpahinga. Nang makaalis ang doktor, ay agad naman itong nagpadala ng sound telepathy kay 2nd Council Elder yon at tinatanong ito na kung napansin din ba nito na parang may kakaiba sa mga ikanikilos ng mga tao sa paligid. Hindi naman kumibo dito si Council Elder yon, kaya naman dagdag pa nito na sa nangyayari ay parang inoobserbahan sila ng mga ito, at tinanong kung ano ba ang sa palagay nito. Sumagot ito na sa kanila ang mga ito nagpunta nang magtungo sila dito. Dahil sa noong may naramdaman itong mga nakapaligid sa kanila, ay biglang umatake ang mga ito na agad naman niyang nadepensahan, matapos ay tinanong ng mga ito ang kanilang pagkakakilanlan, at di rin nagtagal ay nagpakilala ang mga ito na sila ang mga mandirigma mula sa Hidden Palace. Agad nitong ipinakita ang Jade Medallion at sinabi na andito lamang sila upang makita ang Divine Doctor. Matapos na maipakita ito ng Council Elder ay agad naman na humingi ng pasensya ang mga ito dahil sa pagiging pangahas nila. Sabi nito na akala nila na magiging maayos na ang lahat, ngunit nang bigla namang dumating ang tagapamahala ng Inn at 3 pang master na kasama nito na nagawa silang tambangan. Dagdag pa nito na ang 3 master na kasama nito ay magagaling kagaya ng matandang tagapamahala ng Inn. Sa bilis lamang ng isang kisap mata ay nagawa ng mga itong mapaslang ang mga miyembro ng Darkness Sect, at 2 mandirigma mula sa palasyo ay nagawa ding mapaslang ng mga ito. Ang tagapamahala ng Inn, ang matanda, ay sobrang napakalakas upang pati siya ay hindi magawang mapigilan ito. Nang bigla namang may dumating at nagbigay dito ng isang malakas na atake, matapos ay tinulungan sila nito upang habulin ang matanda at makalayo. Tinanong naman ito ng 4th Council Elder patungkol sa taong tinutukoy nito na tumulong sa kanila. Sabi nito na kilala niya ang taong ito dahil isa ito sa kanyang nai-report na dati pa, at ito ay ang Wudang Sect Leader, Wudang Sage Sword. May 5 Grandmaster na kilalang malalakas sa Junguan, at sa ilalim ng 5 ito ay mayroong 9 na Master na kilala dahil sa pagiging susunod na Absolute Master ng mga ito sa susunod na henerasyon. At ang mga ito ay tinatawag na 9 Hegemon, at isa sa mga ito ay ang Wudang's Best Sword, Hyun Wunja, isang tanyag na master ng Orthodox Sect. Nagpapasalamat ang Council Elder yon dito dahil sa nagawa nilang mataboy ang matanda at magawang makapasok sa lugar na ito, ngunit gaya nga ng kanyang nakikita, ay hindi pa din nila nagagawang mapapayag ang Divine Doctor.
Sabi naman dito ng 4th Council Elder na base sa nakikita nitong pag-uugali ng doktor ay mukhang may itinatago itong rason. Ngunit mainam pa din dahil ang Wudang's Great Sword ay hindi pa din alam ang pinagmulan nila. Napatanong naman dito si Council Elder yon kung hanggang kailan naman kaya nila may itatago ang patungkol dito. Dahil mayroong dalawang Grandmaster Prawa sa lugar na ito, sa tingin niya na plano ng mga itong gamitin sila dahil ang totoo ay alam na ng mga ito ang tunay nilang pagkakakilanlan. Sa loob naman ng opisina ng Orthodox sect leader, ay sinabi nito na wala na silang iba pang mapagpipilian dahil sa ang nagpapanggap na tagapamahala ng na matanda ay nagawa ng mapalibutan ang Abandoned Sword Valley kasama ang hukbo nito. Nagmangkahi naman ang isa na kung bakit hindi na lang nila ilipat ang kanilang lokasyon sa Wudang o hindi kaya ay sa Zhu Great Family. Dahil kung ang Divine Doctor ay halos kumpleto na sa ginagawa nito na Grand Art ay wala ng dahilan pa para magtagal sa lugar na ito. Sabi ng Orthodox leader na kahit para ito sa Blue Sky ay mayroon pa din silang dapat na protektahan, ngunit dahil sa nagawa na ng mga ito na matukoy ang kanilang lokasyon ay hindi na din magtatagal ang kanilang puwersa ay magawa ng makapasok sa Sapphire Wall, at gaya nga ng iminungkahe nito ay tingin niya na mas maganda kung lilipat na sila ng lugar. Ngunit nagtanong naman ito sa leader na kung bakit nito tinulungan ang mga tao na iyon. Dahil kahit saan pa nila tignan ang mga ito ay sigurado siya na mula ang mga ito sa unorthodox sect o hindi naman kaya ay sa demonic cult, sumang-ayon naman ang isa sa sinabing ito ni Master Mu, dahil kahit wala man dito ang pinaghihinalaan nilang nakasuot ng human skin mask ay nakita naman ng mga ito ang kasamahan niya, at mukhang kainahinala ang mga ito. At higit pa doon ay nais din nilang makuha ang Divine Doctor. Kaya naman ay sinabi ng leader na hahayaan niya na maglaban-laban ang mga ito, dahil nais niyang gamitin ang kanyang mga tinulungan upang gawing mga panangga upang mapahinto ang mga tao na iyon at magawang makabalik sa Mount Wudang kasama ang Divine Doctor. Sa ilalim naman ng malalim na bangin, ay abala si Yuun sa ginagawa nitong pag-ensayo ng isang teknik. Sa lakas nito ay kitang-kita ang pagkalat ng mga atake nito sa paligid. Sa isip nito ay 4 na oras na ang nakakalipas, at ang ginagawa niya ay hindi ganun kadali sa kagaya niya na tanging na master lamang ang complete martial arts. Ang Heavenly Demonic Ancestor ay sinubukan na gumawa ng bago gamit ang pagkakaunawa mula sa Blade God's Blade Technique, ngunit sa huli ay hindi ito nagtagumpay. Ito ay sa kadahilanan ng limitasyon ng katawan, dahil ang Blade God ay nagawang mapahusay ang kanyang blade technique hanggang sa limitasyon ng sangkatauhan. Kahit na mayroon kang pinakamagandang pangangatawan sa martial arts, ang tao ay may limitasyon, kaya naman ito ang dahilan kung bakit nasabi nito na ang bagay na iyon ay imposible. Ngunit sabi dito ni Yuun na siya ay naiiba, dahil nagawa nitong makakuha ng mga kakayahan ng lagpas sa limitasyon ng tao, dahil nagawa nitong may segowa ang mga movement na ginawa ng kanyang mga ninuno bilang isang pagsusulit ng walang kahirap-hirap. Kaya naman sabi ng ating bida na ang isang ito ay makakaya din niyang magawa, ngunit, dahil sa ang isang ito ay hindi kumpletong martial arts, ay ang pinakamahirap na kailangan niyang gawin ay gamitin ang naiwan ng kanyang ninuno bilang paggagayahan at ipagsama ang mga ito. Dahil sa ang Heavenly Demonic Sword Art ay nasa perpekto ng pagsabay sa sword movement, ay mukhang gagawa siya ngayon ng kumpletong bagong ayos ng movement sa kanyang sarili. Kaya naman ay sinabi nito na ngayon ay nais na niyang masubukan ito. Ang ating bida ay nagawang maanalisa ang sword movement sa pamamagitan ng pagsasagawa ng simulation sa pamamagitan ng nanomachine. Bukod sa lahat, ay ninais nito na makakuha ng pagkakaunawa sa pamamagitan ng direktang paglampas sa kanyang limitasyon, kaya naman ay tuloy-tuloy itong sumubok na maipagsama ang bagong sword movement sa lahat ng posibleng paraan. Nang bigla naman itong bumagsak sa sahig, 4 na oras na ang nakalipas magmula nang umpisahan niya ang maraming pagsubok, si Qian Yuwu na nagsasagawa ng Heavenly Demonic Sword Art ng walang pahinga, ay napagod ng gusto dahil ang kanyang inner chi ay tuluyan ng naubos. Sabi nito na ang kasalukuyang sword movement at ang limit breakang sword movements ay hindi maayos na gumagana, at tingin nito na mayroon pang ibang paraan. Nang bigla naman na itong natigilan, sabi nito na tama ang kanyang naisip dahil hindi niya kailangan na gamitin ang lahat ng mga kasalukuyang sword movements. Kung hindi ito gumana, ay tatanggalin na niya ito agad, dahil kapag naglagay ka ng limitasyon sa iyong sarili,
ay hindi ka magiging malaya. Dahil ang pagkakaisa ay nangangailangan ng kalayaan, at ito ay manggagaling mula sa pagbubukas mo, at hindi sa pagkukulong mo sa iyong sarili. Sa oras na yun ay may hindi inaasahan ang nangyari kay Qian Yuhun, at ito ay ang paglagpas sa Grandmaster Prowess. Ang pagkaunawa ay dadating sa proseso ng pagsasama-sama ng kung ano ang mayroon ka na, dahil dito, ang master na nakatanggap ng Grandmaster Prowess ay maaari na nitong makontrol ang kanyang inner chi, ngunit, sa mataas na level, ang isa ay maaring bukas na mula sa pagkakalimita sa pagdadala ng kanyang chi. Kapag ang inner chi at outer chi ay nagawa ng magsama, ang chi nito ay malaya ng dadaloy. Ang martial artist na maaring mapunta sa level ng ganitong ganap na pagkaunawa ay tinatawag na Supreme Master Martial Prowess. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa Divine Doctor's Hideout, ay sinasabi ng Divine Doctor sa kausap nito na madami siyang ginagawa kaya naman ay ano ang dahilan ng pagpapatawag nito sa kanya. Sabi ng leader ng Orthodox sect na ipinatawag niya ito dahil sa may nais itong sabihin sa kanya. Sabi nito na sa tingin niya ay dapat na nilang ipunan ang lahat ng kanilang mga kailangan at upang makaalis ng madaling araw o hindi kaya ng umaga. Nagtataka naman dito ang Divine Doctor at tinatanong kung aalis na ba ang mga ito sa Abandoned Sword Valley, na agad naman na sumang-ayon ito. Dahil dito ay napasigaw ang Divine Doctor dahil ibang-iba ito gaya ng kanyang ipinangako sa kanya, dahil nagkasundo silang dalawa na gagawin niya ang pagsasaliksik dito kapalit ng kanyang mga kondisyon, at kapag nagawa na nitong makumplito ang Grand Art ay ibibigay nito ang naipangako. Sinagot naman siya nito na tama siya na aalis sila sa manor ng Divine Doctor, dahil sa ang sitwasyon ngayon ay iba na. Kaya naman ay sinabi ng doktor na kung ang tinutukoy ba nito ay ang mga tao sa labas ng Abandoned Sword Valley, dahil napakaraming mga kagaya nila kaya naman ay bakit biglaan ang pagdedesisyon nila ng ganito. Sabi ng leader na hindi ba nito alam na iba na ang sitwasyon at hindi na kagaya ng dati, dahil ang mga taong iyon ngayon ay lubha ng mga mapanganib, dahil kapag nagawa nilang makuha ang Divine Doctor nang hindi patapos ang ginagawa nitong Grand Art, ang kanilang Blue Sky Plan ay mabibigo na. Dagdag pa nito na nangako ito na tutulong upang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng Myrm matapos itong mawala ng kanyang mahal sa buhay, kaya naman ay sinabi nito na hayaan niya sana itong protektahan siya sa mga masasamang tao. Sa nangyari ay wala namang magawa dito ang Divine Doctor, napapangiti naman siya dahil sa napilitan itong pumayag sa nais nito, kaya naman ay sinabihan niya ito na magmadali siyang tapusin ang kanyang mga dadalhin. Maya-maya ay mayroon namang dumating matapos na makaalis ang Divine Doctor, pagpasok nito ay nagtanong ang leader kung ano na ang lagay ng sitwasyon sa labas, sabi nito na may nasagap silang kahina-hinalang paggalaw sa palibot ng kagubatan ng Abandoned Sword Valley, at base sa dami ng kanilang bilang ay tingin nito na makakarating na sila dito bukas ng umaga. Kaya naman sabi nito na tingin niya ay kailangan na nilang magmadali, sabi naman ng gwardya na gaya ng kanilang plano ay gagamitin niya ang mga taong kanilang tinulungan bilang pambitag, sinang-ayunan naman niya ito at sinabi na ang mga taong iyon ay tamang-tama lamang upang maging mga pambitag, at aalis ang mga ito kapag ang doktor ay nakahanda na. Galit naman ang Divine Doctor sa nangyayari dahil anong pinagkaiba ng mga Daoist na ito sa mga masamang tao sa labas, at kahit pa tumanggi ito ay sigurado naman siya na kukuhanin pa din siya ng mga ito ng puwersahan, at masakit para sa kanya na kakailanganin niyang iwan ang lugar na ito na protektado ng ilang nagdaang henerasyon, nang may kinuha naman ito sa aklatan, sabi nito na upang makumplito ang Grand Art ay kakailanganin niya ang isang ito. Habang tinitignan naman niya ang bawat pahina ng libro, ay nagulat naman ito nang biglang may tumawag sa kanya, kaya naman sinabihan niya ito na abala pa siya sa oras na ito. Sumagot naman ang taong tumawag sa kanya at sinabi na kung importante ba ang ginagawa niya dahil ang kasama niya ay nasa matinding pananakit ngayon. Matapos ay agad na lumabas ito at tinatanong kung anong nangyayari, nang bigla naman itong hinarang ng gwardya at sinabi na huwag na nitong pansinin ang sinabi nila at ipagpatuloy nito ang kanyang ginagawa. Kaya naman sinabi ni Heobong na walang puso ang gwardya na ito, at nais ba ng doktor na huwag na lamang pansinin ang pasyente kahit na nagsabi na ito na masama ang kanyang pakiramdam.
Matapos ay tinignan nito ang pulso ng babae, nagtanong naman ang gwardya kung ang kondisyon ba nito ay seryoso, kaya naman sinagot siya ng doktor na tingin nito ay kailangan pa niyang masuri ng kaunti pang panahon ang kalagayan ng babae, at dahil sa matatagalan ito ay papapasukin na muna niya ito sa loob, kaya naman ay pumayag na ito sa nais ng doktor. Nang mailagay nito ang babae sa higaan, ay agad naman itong sinabihan na ang lahat ng mga lalaki ay maari na munang lumabas, agad naman na itinulak ni Heobong ang mga ito. Nagalit naman ang dalawa dahil sa ginawang ito ni Heobong at sinabi na silang dalawa ay ang taga-protekta ng Divine Doctor. Nagalit naman sa mga ito si Heobong at tinanong kung mga lalaki din ba ang mga ito, at kung hindi ba nahihiya ang mga ito na makakita na may ginagawa ang doktor sa katawan ng isang babae. Nagtanong naman ulit ang Divine Doctor kung tatayo lamang ba ang mga ito at hindi aalis, kaya naman ay agad na isinara na ni Heobong ang pintuan, habang tinitignan ang mga ito at nakangiti. Sa ilalim naman ng bangin ay masayang-masaya si Yuhun dahil ang pakiramdam niya na ang kanyang chi ay hindi nauubos, dahil nang mapadaloy niya ang kanyang natural na chi, ay ang bilis ng paglalagay ng kanyang inner chi ay talagang hindi maikukumpara. Hindi pa nito nagagawang may pagsama ang lahat. Ngunit ngayon ay kaya na nitong magpalabas ng 3 beses na mas malakas na enerhiya kumpara kanina, tumaas ito ng sobra upang hindi may kumpara sa estado niya kanina bilang isang Grandmaster Prowess, at nakakamangha ang nakuha nitong swerte sa ilalim ng bangin dahil sa nagawa na nitong maabot ang estado ng pagiging Supreme Master Prowess. Ngunit natigilan naman ito at napasabi na hindi ito ang oras para magsayang ng oras sa pagsasaya, at masyado na itong madaming oras na nasayang sa ginawa niyang pagkukonsentrasyon, kaya naman ay agad na itong sumubok na umakyat. Sabi nito na si Moonju at ang iba pa ay iniisip na patay na siya, kaya naman ay kailangan na nitong magmadali na makabalik. Ngunit napatanong ang ating bida kung papaano naman niyang magagawang maakyat ang matarik na bangin na ito. Nang napansin naman nito ang mga espada na nakatusok sa pader, kaya naman sabi nito na hindi na niya kailangan pa siguro humanap pa ng daan. Ngunit nang sinubukan niya itong akyatan, ay bigla naman siyang nahulog. Mabuti na lang at agad nitong naitusok ang kanyang blade upang mapigilan ang pagkahulog nito. Sabi niya na akala niya na kung gagamitin niya ang kanyang chi para makontrol ang kanyang mga paa na kumapit dito ay maari na siyang makaakyat dito ng walang kahirap-hirap. Ngunit nakalimutan niya ang patungkol sa malakas na hangin na andi dito, kahit na ang master sa pagpapagaan at bilis na kagaya ng Grand Guardian ay madali lamang din na mahuhulog dito. Kaya naman ay sabi nito na wala na siyang iba pang mapagpipilian kung hindi ang gamitin ang hindi madali na paraan. Sabi nito na aabutin siya ng mahabang oras gamit ito ngunit ito lamang ang tanging paraan upang makaakyat dito ng ligtas. Sa Abandoned Sword Valley naman ay nagtatanong ang leader kung ano ng balita sa ginagawa ng doktor, sabi ng gwardya na tingin nito na tapos na sa ginagawang paghahanda ang Divine Doctor. Matapos ay nagtanong naman ito kung ang ibang mga tao na tinulungan nila ay natutulog pa ba, sabi naman nito na naglagay na siya ng 5 tao upang magtitingin sa mga ito kaya naman wala siyang dapat na ikabahala tungkol sa bagay na iyon, ngunit titignan pa din niya ito ng personal upang mas makasigurado. Sabi nito na pag natapos na itong matignan sila ay magtungo na ito sa Divine Doctor at dalhin na ito sa Sikretong Lagusan, at siya naman ay dadalhin niya ang kanyang mga tagasunod, na agad naman na sinang-ayunan ng gwardya. Sa isip nito na kung sakali man na malaman na ng mga ito ay matagal na silang nakaalis, at kapag ang Sapphire Wall na nagkukulong sa lugar na ito ay nagawa ng masira at maalis, ay ang mga taong labas na iyon ay mabilis na papasukin ang lugar na ito, at ang kanilang mga kaaway at ang mga tao na iyon na maiiwan, ay sila-sila na lamang ang maglalaban-laban dito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.